Welcome po sa ating pagninilay ng salita ng Diyos. Tayo po mga Pilipino kilalang kilala sa buong mundo bilang mahilig sa pagkain. At totoo naman po ito, no? Kasi pansinin niyo, di ba? Sa lahat ng selebrasyon na mayroon tayo, mayroong pagkain. No? Kaya nga marami sa atin, Sharon yan. At ang pinaka-big time sa mga selebrasyon na ito ay yung kasal. Ano? It is a long time preparation hanggang sa matapos ang kasal. Minsan nga nagkakaroon pa ng tampuhan, ng away kapag may mga relatives na hindi naimbitahan. So napakahalaga sa atin ng mga selebrasyon na ito. Ganito rin po ang tema ng ating ebanghelyo ngayon. Ano? Ang tungkol sa isang piging. Dahil itinulad ng ating Panginoong Hesus ang kaharian ng Diyos sa isang hari na nag-invite sa isang piging para sa kasal ng kanyang anak. Pero nakakapagtaka yung mga in-invite. Ano? Sila yung tumanggi dun sa imbitasyon ng hari. Just imagine, the king invited them but they refused the invitation from the king itself. Kaya nga sa galit ng hari, di ba, nagpadala siya ng mga kawal doon sa mga tumanggi and they destroyed them and they burned their place. Bakit kaya ganun yung attitude ng hari? Ano? Now, sabi po ng mga Bible scholar, reasonable po yung ginawa ng hari dahil sa kultura ng mga Hudyo, twice na nagpapadala ng invitation. Bago dumating ang kasal, and then kapag malapit na yung kasal. So it is an insult to the king and to the son na magiging tagapagmana ng trono kapag nag-refuse sa invitation. Kaya ganun yung nangyari. Now, ano po ang itinuturo sa atin ng ebanghelyo ngayong araw na ito? 28th Sunday in Ordinary Time. Na tayo rin po ay iniimbitahan ng Diyos sa isang handaan o sa isang piging. At ito po ay ang pagdiriwang ng banal na Eucharistia, wherein we celebrate God's love together with the community, wherein we celebrate the passion and death and resurrection of our Lord Jesus Christ, our Savior. Kaya nga ang banal na misa ang pinakamataas na antas ng ating pagsamba. The highest form of worship. Nakakalungkot lang na maraming mga Kristiyano Katoliko hindi nagpapahalaga sa imbitasyon na ito ng Panginoon. Bakit po? Ayon sa isang survey, out of 100%, only 10% regularly attending Mass. Just imagine, only 10%, nasaan yung 90% na mga Kristiyano Katoliko? Bakit hindi sila nag-a-attend ng misa? For some reason. First, yung iba, busy sa business. Kahit linggo, nagtatrabaho. Sabi nila, naiintindihan na sila ng Panginoon. Oo nga. Naintindihan na tayo ng Panginoon na hindi natin siya kayang unahin dahil mas mahalaga sa atin ang mga material na bagay. Pangalawa, yung iba kasi self-sufficient na, no? Na parang hindi na nila kailangan ang Diyos dahil tingin nila kayang-kaya na nila lahat. At yung pangatlo, maraming mga tao punong-puno ang isip ng problema, no? Na kahit si God, no more space sa kanilang isip at sa kanilang puso. Ikaw kapatid, why you cannot attend Mass on Sundays and holidays of obligation?